Ayan, so welcome back dito sa De Enrica YouTube channel, guys. Mabilisan lang, no? Tayo po magkokomento lang, no? Dahil tayo po may napanood na balita, no? Sa angat, no? Number 1 sa survey po ng presidential election. Kahit matagal pa ang ating vice-presidente, no? Na si VP Sara Duterte. Ito po yung habang nagbe-browse po ako, no? Ng mga reaction, no? Ni Madam Maharlika. At yung kanyang speculation, no, about dito sa mga susunod na mangyayari sa pagre-resign po ng ating VP Sara. Ito po, pakinggan po muna natin ang balita mula sa UN Television. Nananatiling frontrunner sa 2028 Presidential Preference Survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa online survey ng Tangere App na isinagawa nitong May 23 hanggang 26. Statistically tied sina VP Sara at Senator. Ayan, so yan po sa kasagsagan, no, ng mga banat sa kanya, di ba? Ibig sabihin, hindi pinapansin ng mga tao, no? Or alam na nila. Or ganyan po talaga kalakas pa rin ang mga Duterte. Taliwas, no, sa pinapalabas ng iilan dyan, mga vlogger dyan, lalo na yung nagpapanggap na coach. Dahil para sa akin, hindi naman coach yan eh. Dahil yun na nga ang nangyayari, no? Sinasabi nila ganito si VP Sara, lalo na yung nagkaroon ng dyan sa Congress, yung sa pondong inilipat, di ba? Hanggang sa pagbibitiw niya, di ba? Pinapalabas nila, sad-sad na daw ang mga Duterte. Ito, number 1 sa survey. At tied po sila nito ni Senator Rapi Tulfo. Well, Senator Rapi Tulfo, alam naman natin, di pa senador yan eh. Talagang mataas na rating yan. Kasi nga naman ang dami ng porta content yan na talagang pagtulong, pero anyway, tsaka na natin talakayin yan. Pero yun na nga, despite ng mga banat sa kanya, no, ng mga kung sino-sino dyan, ayan pa rin po, number 1 pa po. Kaya, what do we expect, di ba? Matitinding ratsyada na naman, double time na naman ang gagawin nila dito para siraan, no? Yan po ang ating spekulasyon, no? Yan po ang ating talagang, inaasahan. Kaya, tayo po dito magsuportahan po tayo, no. Kailangan po nating protektahan dito. Ipagtanggol po natin ang BP dahil alam naman natin ang tatak Duterte. Ay concern lang po ako sa lahat na nagawa ng mga ni Pangulong Duterte at alam ko pong susundan ito ng ating vice presidente. Kaya wag po natin hayaan yung mga paninira sa kanila, no. May mga personalidad na po nakakampi ng PP ang kasalukuyang binabakbakan na, no. So dapat po magsuportahan tayo dito, no. Mga kapalangga natin dyan. Baka naman. Tuloy po natin ang balita. Tulfo na nakakuha ng 27.67% at 27.07% ng mga sumagot sa survey. Umabot ng suporta mula sa Visayas at Mindanao si VP Sara para sa naturang survey, habang pabor kay Tulfo ang malaking bilang ng mga botante mula sa Southern Luzon at Bicol Region. Bumangat naman sa Presidential Preference Survey si former Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 14.33%. So yun, si VP Leni, former VP Leni, kasama pa dyan, po. Tapos po, nung itinuloy yung balita sa Vice Presidential Preference, ang dating Pangulong Duterte po, number 3. Bakit number 3? Alam naman po natin na marami pong naniniwala na hindi na po tatakbo ulit sa posisyon si dating Pangulong Duterte. Kaya hindi na po talaga siya magda-number 1 sa survey na yan. Po? Dahil yun na nga expect ng tao, din siya tatakbo. Okay. Topic po natin dito, yung reaction po ni Madam Maharlika. Alam naman po natin si Madam Maharlika pag nagbigay ng reaction talagang bumubuo, di ba? Kaya nga pang nanonood ako, talagang nakaagising ng yung boses niya. Di ba? Talagang iniisa-isa niya. Talagang sinasabi niya sa atin, no? Yung laman ng kanya sa loobin at mga dahilan kung from loyal
to Marcoses, ngayon talagang siya na ang mortal na kalaban, ano po, at talagang ang dami po talaga sumusuporta sa kanya, daang libo po, no, mga contents niya, no, mga views niya. Kaya nga, ang dami rin pong tinatopic siya, no, at di naman po ako tumatanggi na most of my viewers po talaga ay galing din po talaga sa mga supporters nito ni Madam Maharlika, na talagang evidently talagang napakalakas ng karisma pa rin sa tao. Kasi nga yung mga emosyon niya, di ba? Nadadama ng tao kasi nga galing siya sa kahirapan sa mga kinukwento niya at umasa siya. Patulad natin na isang Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos ang talagang mag-aahon sa atin, no? Na susundan yung ginawa po ng kanyang ama patungkol sa mga pulisiya ng gobyerno, pero for what reason po, parang may giiba po ang landas. Kaya nga kailangan po natin talaga dito ng opposition para po sa check-in balance, no? Kasi po pag walang pumupuna, puti sana po talaga kung katulad ng pamamahala po ni dating Presidente Duterte na napakagandang direction. Despite the pandemic, may inaasahan tayong subway, no? Mass transport system, mga pagbabago sa ating sandatang lakas dahil bumibili tayo ng mga kagamitan talaga, di ba? Then at the same time, yung maganda po nating ugnayan sa iba't ibang bansa, yung respeto po na ibalik sa atin. Ako from Singapore, ang dami pong mga nakakausap po doon. Ano po sila, talagang impress sila sa leadership po ni Pangulong Duterte. Ngayon, bumabalik po tayo sa dati. Yun po ang aking pakiwari at pakiwari din po ng lahat ng mga kakilala ko na bumoto sa Unity. No? Kaya nga, ayun na, ayoko na po sabing nabudol, no? Pero parang ganun na po nangyari. But then again, ulit-ulitin ko, aking suporta pa rin, no, sa ating gobyerno, no? Ang atin lamang yan, check-in balance, no? So kailangan po natin ng oposisyon na katulad po ni PP Sara. At hindi na po magtatagal yan. Kailangan na lang natin antayin na matapos yung transition, no, kanyang last day in the office, July 19 ata, di ba? Kasi nagbitiw siya 20, so July 19 ang ika-30th day ng kanyang pagre-resign. So yun lamang po, no. We should gather together our support, no? Magsuportahan tayo. Subscribe ka na. Para naman po dumami ang views natin, makilala tayo. So yun lamang at muli, maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pakikinig.